to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Volunteerism sa ating featured title na Finding God's Love in Charity. At isa sa nagsasagawa po nito ay ang BIDES. Ang BIDES o ito pong BIDES Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo ay isang Italianong samahan ng mga Salesian Sisters. Sa kasalukuyan po, ang BIDES ay matatagpuan na sa 31 bansa, kabilang po itong Pilipinas. Ito ay nagmula sa Laura Vicuña Foundation na itinatag noong 1990. Mga kaibigan, kasama po natin ngayon ang namumuna ng BIDES Philippine Volunteers Foundation Incorporated at isang kasapi po ng Daughters of Mary Health of Christians. Ang ating kaibigan, walang iba kundi si Sister Maria Josefina Carrasco, FMA, o si Sister Jojo. Magandang araw sa iyo, Sister Jojo. Magandang araw din naman sa iyo, Bernard. And I'm very happy to see you again. Parang napakanipis lang ng linya between volunteerism and charity. Paano nyo ito pagkakaiba? Pag sinabi kasi nating charity, more on kawang gawa yun. So, ang naisip natin, magbibigay ako, magbabahagi ako, tama na yon. Pero sa volunteerism, hindi lang pagbibigay ang pinag-uusapan dito ng mga kayamanan natin o kung ano mang meron tayo, pero dito mismong sarili ng volunteer ang kanyang ibinibigay. So, yung panahon niya, imbis na mag-date siya, andun siya sa mga bata. Or, imbis na magtatrabaho siya sa bahay niya, gumagawa siya ng iba. And aside from giving himself or herself, andyan din yung pag-share niya ng talents, resources, initiatives. Napakahalaga nito para sa volunteerism. Pero sister, sa ating panahon sa ngayon, di ba, parang napakarami sa mga kabataan, lagi naghahabol ng oras. Pero paano sila nahihikayat na sumali sa BIDES? Alam niyo, dito kasi sa ating paglalakbay sa lupa, meron tayong mga tinatawag na mga goals or desires for self-actualization, no? Binabanggit yan ni Maslow sa kanyang hierarchy of needs. At itong mga kabataang professionals na nag-a-apply bilang volunteers ng BIDES, ang talagang sinasabi nila, gusto nilang magkaroon ng meaning ang kanilang buhay. So naghahanap sila ng kabuluhan, katuturan. Pag sinabi natin mga kabataan, ano ito mga age brackets nila, sister? Ang mga edad nila nag-range from 20 to 40. 20 to 40. Oo. Ang iba malapit na rin mag-50, pero welcome pa rin sila. Mga professional sila. Mga professionals. So ano po yung mga programa ninyo ngayon dito sa Pilipinas? I'd like to know. So, all in all, we have 5 major programs. Alright. So, nandyan po yan yung mobile education program namin na mas kilala sa pangalang Busina Mo Dunong Ko. Meron kaming van na equipped with facilities like TV, CD player, DVD player, may sound system, at saka may mini library siya sa loob. May whiteboard marker din, tapos mga writing materials and books for the children. So, itong mobile education program na to, pumupunta sa 3 cities ng Metro Manila. So, nandyan kami sa Pasay, Quezon City, and Manila mismo. Tapos pinupuntahan nyo yung mga depressed areas para pagbusina ninyo, alam na nila na kayo yung lalapit na sila. Ibig sabihin, pag narinig niyo ang busina namin, ang ibibigay namin sa inyo ay inyong karunungan. Karunungan, I see. So, other than that, meron kapayatang tungkol dito sa mga livelihood projects? Meron naman, yung Baboy Mo, Buhay Ko. Ano naman ang ginagawa niya? Ang ginagawa naman ng Baboy Mo, Buhay Ko, binibigay namin to sa mga indigent families na ang pinanggagalingan ay yung mga areas na kung saan nandun na ang mga Daughters of Mary Health of Christians or Salesian Sisters of Don Bosco. At may iba pa, sabi nyo, limang areas, 5 programs yan? Yung pangatlo, yung Solidarity at a Distance na isang scholarship program. Kasi kahit naman libre yung ating programang pang-edukasyon sa elementary at high school, mahirap din yung paghahanda ng pamasahe, baon, at saka school supply. So, dito pumapasok yung tulong ng mga ibang BIDES volunteers sa ibang bansa. At sila ang nagpo-provide ng pera para sa mga para makatulong, ha? Pero, sister, ano ba yung kaligayahang nakukuha ng isang volunteer sa mga ganitong gawain based on the experiences of the volunteers who have joined you already? So, minsan ang mga ibang volunteers, ang una nilang motivation ay gusto kong magkaroon ng maraming kaibigan. So,
doon nakakakuha talaga sila ng mga friends. New kasi friends, huh? they meet new people Yes. and they meet other people with the same interest. And that is volunteerism. And then nandyan din syempre yung gusto nilang magkaroon ng meaning ang buhay nila in service, no? Kahit si Fulfillment, no? Pope John Paul II, sinasabi niya yan sa mga young people nung nagpunta siya dito noong 1995 na young people, you will find your fulfillment in life in service. So, ganun din yung nakukuhang benefit ng mga volunteers. Pero paano pagsali dyan, sister? Halimbawa, meron sa ating mga taga-panood na gustong magbigay ng kanilang oras at panahon sa gawain na ito ng Welcome Vides. na welcome sila. Where do they get in touch, sister? Dito sa amin, sa 716-5097 or 703-5606. So, tawag lang kayo and then marami na kaagad tayong trabaho. So, every Saturday, present kami sa morning pagdalpan, sa Dalpan, tapos paghapon sa Pasay. Mga And anong araw nyo ito ginagawa, sister? it's from Tuesday to Saturday. Tuesday to Saturday. Kasi Monday, coding. Tapos, ang Sunday naman, rest Oo, day. family day. Oo, family day. So, din. Tuesday to to Saturday. At Pag marami na Saturday kayong morning. volunteer, sister? Oo, nasa 40 to 45. Nakakatawa naman yan. Would you say that this kind of volunteerism strengthen the family ties or bonds? Ay, syempre. Kasi nakakatuwa ang ibang volunteers namin. Nag-umpisa sila lang. Pero makikita mo, next time, ang mami nila, Kasama isinasama na. nila. Doon, may isa kaming activity, yung annual mission camp na ginagawa namin out of town. So, sa probinsya yon, kasama nila, mami nila. Yung iba naman, buong family kasama. Pati mga anak, no? Kasi tatay siya, so pati ang kanyang misis kasama, mga anak niyang teenagers kasama rin sa volunteer. Later on, pati mga kapitbahay. Lalong nagiging strong. Isa siyang international volunteer organization and Alright. so meron siyang tinatawag na consultative status sa Status. United Nations. So, and for this year, dahil ika-20 taong anibersaryo ng Convention on the Rights of the Child, ito yung inorganize nilang programa. So, nagkaroon ng seminar para sa mga nagtatrabaho para sa mga kabataan. At Okay. sa Asia, ang nag-attend doon ay ang Philippines. Kasama rin namin yung taga-India. Pero sa Latin America, may maraming mga bansa. Dahil itong seminar na to, hinold ng 3 major groups. So, ito yung Vides, yung tinatawag na BICE, at saka IIMA. So, anyway, ang Vides International, siya yung nag-invite sa Vides Philippines para makaparticipate sa Geneva. Nakakatuwang So, inaanyayahan ko po ang mga young professionals, halimbawa doktor kayo or nurse or kung anumang profession meron kayo dyan, educators, no? O kahit hindi rin kayo professionals, basta gusto nyo magbigay ng inyong sarili, makipag ugnayan sa aming opisina sa 716-5097 or 703-5606 para sa inyong application. Meron po ba kayong email or site? Website? Meron kaming email videspinoy@gmail.com. Napakadali pong tandaan. At nasa Multiply din kami. So, http://videsphil.multiply.com.